Nasa kustodiya na sila ngayon ng Surigao City Jail. Si Dato Adlaw nagpaunlak ng interview. Ako'y pasultihon, wala gitay kaso. Ang among gibuhat bis sa batas man sa Dios. Republic Act 371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law since time immemorial. Kaming mga diplomat, exemption kami, dili kami pwede kasuhan, dili pwede prisuhon, bisag makawaran pa. Tungod kita usab nga mga diplomatic, nga kita ang mga kaliwat sa atong mga hari ug mga rey. Winner is! Dato. Medyo nagmimang na to dato ba? Yung may tissue siya. Kamu si Dato? Kamu si Dato? Siya. Ihit na siya pagka-usulog ba? Uy, si Auntie yun. Diba si Auntie Easter. Kumusta na? Kato si Moto si Bay? Ay! Update na tulog. Matapos ang ilang buwan na sila'y nahuli sa isinagawang raid ng pinagsanib na puwersa, ito na ang kalagayan nila ni Dato Adlaw at Bay Easter. So, kung maalala ninyo sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 3, may paalala si San Pedro. Sa kanilang kasakiman daw, lilinlangin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Alam natin na itong grupo nila ni Dato Adlaw ay merong kathang isip na aral. Imagine, para sa kanila nag-expire na ang batas. Para sa kanila, dahil nag-expire, sila na ang gobyerno, may sarili silang gobyerno. Kaya, kung makita ninyo, kahit inaangkin nila na sila'y indigenous people na ayon naman sa mga otoridad ay huwad daw na indigenous people. Pero nakasuot siya ng abito, chusabol, na parang pari at nangmimisa. Matagal na sila sa lungga kung saan parang kampo nila sa na-squat na area. Mananatili siguro sana sila kung di ginawa yung puwersahang pagsarado sa ilang mga tindahan matapos hinihingan nila ng contribution. Tatalakayin natin ito. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At sisilipin natin ano na bang nangyari nila ni Dato Adlaw at Bay Lourdes matapos ilang buwan na sila'y nahuli sa isinagawang sanib puwersa na pag-raid sa kanilang lungga. So, kung maalala ninyo, nag-viral sila si Dato Adlaw matapos puwersahan nila na ipadlak yung ilang mga establishmento para sa mga di alam, ito ang nangyari. Yan. Ito ang nag-viral noon. Pareceive dong ang papel. Na Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. So, yan. May security sa isang establishment na sabi niya, nandito kami para isarado namin ito. Bago ito nangyari, yung mga tauhan ni Dato Adlaw ay nagpunta na para magkolekta ng contribution doon na sa kanila magbabayad ng buwis.
Oo, kay wala man sila mo comply sa free prayo and informed consent sa rightful owners sa ancestral land. So kung gusto nilang mupadayon, munawag sila sa federal, mo-comply sila. O, yung federal na tinutukoy niya, yung na-demolish na area, mga kapatid, no? Matapos sila hinuli sa pinagsanib na puwersa, pagkagabi, dinimolish na talaga yung area, yung mga bahay sa lupa na ayon sa kanila, inaagaw lang din. No? Sa federal. Kay niya man sila sa ancestral land, wala man sila mo comply o free prayo, maingon man sa LOC. No? Oh. Para magpadayon ang ilang business, manawag sila sa federal. O, di ba? Kay niya man sila sa ancestral land. Oh. Tao rin inong tarpulin. Dili Maliban na nilagyan nila ng padlock, yon. Nilagyan din ng tarpaulin na sa kasalukayang isasarado na ang naturang establishment. Di pwede magabli Di pwedeng buksan daw kung dili sila manawag sa federal. kung di sila pupunta doon sa federal yung nagiging kampo nila. No? O magkaso na lang sila. O yon, hinamon pa dito ni Dato Adlaw noon na magsampa sila ng kaso. Para mapamatunan. Oh, pero kani dili kung kagubot ang atong katuyuan para mosangko ta sa kaangayan, no, kalinaw nga makita natong kabaguhan sa atong nasod Pilipinas. Nag-viral ito na video, mga kapatid, at ilang mga dahil maraming mga sinasarado dito. Ito, Sa federal, ilan pa mga establishment dito Sige, ang kustra. sinarado. Yun, nilagyan pa ng tarpaulin nila. May mga dala silang matataas na itak. At itong ilang mga kasama nila ay tinidong sumuko na sa PNP, no? At ayon sa under management mga sa ilang federal kasama, tribal government of the na Philippines. pinangakuhan daw sila ng malaking sahod at lupa. Ito ang nag-viral. At sinuportahan naman ito ng iba pang grupo na nagpakilalang IP na hindi din kinikilala sa gobyerno na legitimate na IP. Ito. Ang ako masulti ng pagpamadla, mahimo na ma'am sa lumad. So posible na siya So, yung pagsarado umano, pwedeng gawin daw umano yon sa mga lumad. mahitabo. Nanglitan ang ilahang yuta na declared na karon nga ancestral domain. Namo ko'y bala sa Republic Act 8371. Kung ang lupa ay na-ideklara na ancestral domain, maari daw umanong isarado ng mga lumad, yung indigenous people. Ang problema, sila lang ang nag-claim na yung mga lupa na yan, hindi lang sa Surigao, kundi ayon kay Dato Adlaw, pati na ang mga lupa sa iba't ibang bansa, under na sa kanila. Ang problema, nag-expire na ang batas, sila na mismo ang batas. Sa loob ng 1997 nga nagpamantala nga ang tag-iyas kayutaan sa unang panahon ang mga lumad o tumandok nagkalain-lain nga tribo. Sa gani sa kining gitawag na tawag NCIP, National Commission of Indigenous People, nakakulikta sa 110 tribes according sa ilang listahan. But ako di ko may 110 tribes na. Pero kami, huwag may madawat sa NCIP. Sila din, di sila kinikilala ng NCIP daw, no? Na legitimate na grupo. Na pila ka tribo pa, maroon abot ng isura 200 na wala ma-recognize sa NCIP. Ang ilang i-recognize, ang habigan nila kaya naman yung independent group of independent na grupo sa mga indigenous or lumad, no? Kaming mga tribo, mayroon kaming sariling gobyerno.
self-governance, kung sa tawag yan sa English, doon sa IPRAC. Sa gobyerno namin, ang pinakataas doon sa struktura namin ng Panginoon, tinatawag namin manamaot, magbubuot. Sunod doon yung kusumari, lusugan, tangan, paabian. Doon sa baba, may true kaming tatlong department doon na nalalagay yung pinag-uusapan. Ang isang departamento doon na tinatawag namin dato, alternate niya ang BAE, ibig sabihin, indigenous political leaders. Sunod naman yung Baylan, tinatawag namin indigenous spiritual leaders. Pangatlo, Bagani is indigenous ancestral protector or cultural guard. National customary law giingon na nga far back since time immemorial nga diha gid mi ug gibuhatag balaod mo nang tawag IPRA, Indigenous People Rights Act of 1997. Sa Dios since time immemorial nga diin mao ang Republic Act 8371. Ito nang na-interview pa siya sa media nung di pa siya na kulong, di pa nahuli. April of 1997 Divine Customary Law na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines kay gibakwi na kita sa Dios pinaagi sa batas. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. So ayun, idineklara talaga nila na tapos na ang mga batas sa gobyerno. So gibalik ang katungod sa lumad. No, gibalik apan ang problema na ay balaod ang lumad. Kanang kita nag IPRA law in the spirit of 1997, but it's sad to say, ma'am, wag hingi po ng balaura until now. Nga daghan na nangamatay anak, mas kusgan bahinon ng MNLF. Kaya gitagaan sa balaod ilang 11054. Pero mao lagi pwede daghan ng patay. Yan, at dahil sa ilang mga sumuko na miyembro ni ito, makita natin na parang pari si Dato Adlaw dito. Yan, ito na nakasuot ng Josabol at abito. O nagbibili siya ng mga tao, 2 beses siya na naginip na aal. Nagsimula ang kaniyang pagiging pari dahil sa panaginip. Imagine yan. Siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taasa na sasali daw siya sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. Tao, may samurai, pinagawa nila. Siguro kami kung tutusin ni mga 200 na marami nang tinanggal. Dahil ang hindi sumusunod sa batas ng federal, tatanggalin. Sa ilang mga pagsalig, tag 18,000 na monthly. Mudagan o 50,000. Magwardya mes compound. Membership ka sa federal tribal. Ayan ang membership ng federal, tribal, at kahit walang lisensya, driver's license, di daw umano pwedeng hulihin. Mayroon ka nito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga naka-checkpoint. Yun, ang kanilang paniniwala na yun lang ang ipakita. Ang tawag nila niyan ay diplomat. Kaya ang babala noon ng hippie, mabibigyan natin ng sapat na talino yung mga kababayan natin. Hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. There's always a reason to enjoy the slow-melting, long-lasting taste of Cadbury. Yun, daming na scam. Kaya yung di sumuko, nahuli, damay sa isinagawang simultaneous o kung yung raid ng PNP, SAF at CIDG. So ito,
So ito ang nangyaring raid hanggang binasahan sila. Oh. Ito na ang pagbasa kung maalala ninyo mga kapatid. Ito mga nakuha, yung mga itak nila. Oh. Yun. Dapat na si Dato Adlaw ug si Bae, Lourdes Infante. Latraka. At matapos ito, ang huling video na lumabas sa social media, ito na sila. And the winner is... Nakagupit na si Dato Adlaw dito. May tissues yan. May gupit na siya. Ang si Dato. Ang si Dato. Bae Lourdes. Ang dalawang asawa niya. Si Auntie Esther. At Lourdes. Si Auntie Esther. Kato si Moto si Bae. Palagi nila na binabanggit, God is justice. Oh, yun. God is justice. Kaya yung sinabi nila na God is justice, ang mayor ng Surigao na si Mayor Paul Dumlao, ang sabi niya, waya niya kung magkakilaya, kaya naka-duster man, waya mo doon sa corona din na. Pero di ba lang sila, God is justice. Kuman, justice is sir. So, yun. Ang problema lang kung totohanin nila na di sila nangangailangan ng abogado daw dahil may sarili silang batas. Kung maalala ninyo, sabi ng hipi, merong mga kasong isinampa sa kanila na kung mapatunayan ay habang buhay na makukulong. Oh. Ewan ko kung tatanggapin ba nila pagbigyan sila ng pao na abogado dahil nauna nang sinabi di umano sila nangangailangan ng abogado. So yon ang update nila ni Dato Adlaw at Bae Lourdes at sa mga kasama. Wala na yung tirahan nila pagkagabi, kinagabihan, matapos sila nahuli, winasak talaga yan. Kaya kung balikan natin ang pahayag ni San Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 3, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Dami ng mga maliban sa grupo ni Dato Adlaw na wasak na matapos na huli mga kapatid. Daming mga sikta ngayon. No? Alam nyo naman na nag-aangkinan na sila ay tunay kahit tatag lamang ng tao. So, kaya mag-ingat. Halimbawa, pag-aanib ka sa Iglesia ni Cristo, yung paraan ng kanilang binyag, in the name of Jesus, invalid na. Dahil ang utos San Mateo Kapitulo 28, 19-20, ang proper formula ay Trinitarian formula in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Merong mga ibang sikta na kinikilala na valid ang kanilang biniyag. Isa na yan ang Seventh-day Adventist. Kinikilala yung valid dahil Trinitarian. Pero grabe din ang kanilang atake sa pananampalatayang Katoliko. Pero wala silang Eucharist na sa Juan Kapitulo 6:53 ang Eucharistia ang pagkain ng ating kaluluwa para tayo magiging banal. At anong requirements para makapasok sa kaharian at makita ang Diyos? Hebrews chapter 12 verse 14,
Kung walang kabanalan, di makita ang Diyos. Ang tanong, sa dami ng mga natangay nitong iba't ibang mga siktang tataglamang ng tao, meron pa bang kaligtasan sa labas ng tunay na iglesia kahit merong turo ang simbahan na extra ecclesia nulla salus? Outside the church, there is no salvation. Dahil merong iisa lamang na iglesyang tatag ang ating Panginoon Jesucristo na dapat tayo'y aanib. Pero may kaligtasan ba sa labas ng tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Tandaan natin ang sinabi San Mateo 18:18. Ano man ang ipahintulot sa kanyang simbahan dito sa lupa, ipahintulot din doon sa langit. At ano ang sabi ng mga otoridad ng simbahang Katoliko? Lalo na sa Lumen Gentium number 16, through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they do it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation sa